Samantala, ipinagpatuloy ng Senado ang investigasyon sa umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Sa pagdinig, may nilinaw ni Senador Antonio Trillanes sa paraan ng kanilang pagtatanong sa mga iniimbitahang tao na iba sa pagdinig sa korte. Inaalam sa ngayon kung may nangyaring anomalya sa bidding process kaugnay sa pagtatayo ng gusali. Kumuha tayo ng detalye mula kay Mean Corvera. Mean? Jelmy, ginumpirma ng dating opisyal ng Bids and Awards Committee na nagkaroon ng lutuan sa bidding process para mapunta sa isang kumpanya ang mga proyekto sa Makati City. Sa ika-4 na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, kinumpirma ni Engineer Mario Hechanova, dating Vice Chairman ng Bids and Awards Committee sa Makati, na tuwing magkakaroon ng proyekto, nagsasagawa rin sila ng regular bidding process. Pero sila anya ang naghahanap ng mga kumpanya na makakalaban ng Hillmarks Construction Corporation na higit na mas mataas ang presyo para matiyak na ito ang makakakuha ng proyekto sa Makati. Sakalian niyang may mga makasingit na kumpanya na higit na mas mura ang presyo, gumagawa sila ng paraan para ma-delay sila sa pagsusumite ng mga dokumento, kabilang na ang pag-hold sa kanila sa elevator. May pagkakataon niya na mismong si Vice President Jejomar Binay ang nag-uutos na papanalunin ang Hillmarks o ang kumpanya sa bidding. Sabi ni Hechanova, wala siyang kinikita sa pandaraya sa mga bidding process, pero nakakatanggap daw siya ng allowance buwan-buwan na aabot sa 200,000 piso. Hiniling na ni Senador Antonio Trillanes na maisailalim sa Witness Protection Program si Hechanova. Sabi ni Hechanova, hindi malayong magkaroon ng banta sa kanyang buhay matapos yung ginawa niyang pagbubunyag laban sa anomalya sa Makati. Yan ang sitwasyon mula sa Senado. Back to you. Maraming salamat, Mean Corvera, nag-uulat mula sa Senado.